topic natin, pimples o tagyawat. Pero isama na rin natin bungang araw or heat rash at saka yung intertrigo. Ito yung mga pantal-pantal sa katawan. Umpisahan ho natin yung tinatawag nating sweat pimples or acne breakout dahil nagtigyawa tayo dahil sa pawis, init, tapos nagkikiskisan yung balat. So babara o magka-clog yung ating mga pores. May tutubong bakterya kasi yung bakterya nandyan naman sa ating balat talaga. Pero mas dadami siya. So nagkakaroon ng pressure, friction. Tapos dun friction galing sa mga gamit natin. Halimbawa nakasombrero tayo, naka-headband tayo, naka-backpack tayo yung mga bata. O yung mga teenagers. So nagba-backpack sila or kaya masikip yung damit. Ang tawag dyan, acne mechanica. So mas dumadami pag mainit ang panahon. Ano yung kasama po sa pimples, blackhead, whiteheads, at saka yung mismong pimples or acne. So isasama na rin dito yung maskne. Kasi ngayon marami pa rin gumagamit ng face mask kasi nga kailangan nila dun sa trabaho nila. So ano yung gagawin natin? Maghihilamos ho tayo. Minimum twice daily. Pero kung nandun ka, oras na pawisan ka, maghilamos ka na ulit. Minimum lang po yung twice a day. Pag nasa trabaho, pwede rin maghilamos. Huwag hahawakan palagi ang ating muka. Tapos, pwede tayong gumamit ng mga foaming cleansers. Yan yung para sa tag-init, pag mainit. Pero pag malamig, ang tawag nila doon ay yung mga hydrating o creamy facial cleansers. Pag summer, lighter moisturizer din ang gagamitin nyo sa inyong balat. Pero kung maginaw, dun mo pwedeng gamitin yung mga heavy lotions. Tapos, gentle cleanser, pwede din. Yung mga gentle soaps or mild soaps, pwede rin. Para nga iwas build up yung bacteria. Pag yung mga derma, pwede kayong gumamit ng mga over-the-counter na yung mga facial wash, meron din siyang mga salicylic acid or benzoyl peroxide. So, tignan nyo lang sa over-the-counter. Magtanong kayo dun sa pharmacist, dun sa inyong mga drugstore. Yung retinoids kasi, doctor lang din yung pwedeng magbigay sa inyo. At ang iba pa, ito, yung mga benzoyl peroxide, meron mga over-the-counter yan ha. Pero pag talagang sobrang tagal na or palaki na ng palaki yung inyong acne, pupunta na ho tayo sa ating dermatologist. So, kailangan tuloy-tuloy lang yung skincare nyo. Magtanong-tanong kayo ng mga over-the-counter. Tapos tignan nyo kung nag-i-improve or hindi. Para magtanong kayo ng ibang treatment options ninyo. Huwag nyo na hong lagyan ng toothpaste o kaya naman ng mga kalamansi. Hindi talaga mabubura dun eh. Tapos yung mga kalalakihan, pag nag-shave sila, nagkakaroon din sila ng mga sugat-sugat. So, shaving pimples, pimple din yon. So, yun yung mga pwede natin gawin. Tapos, lalabahan nyo rin yung inyong punda ng unan, yung inyong kobrekama, tsaka yung inyong damit, yung inyong mga bimpo, kailangan panay pa din ang labanon, kasama na yung mga sombrero sa kalalakihan, headbands, sportswear nyo, sunscreen, pumili tayo ng oil-free, non-comedogenic, at SPF 30 pataas. Yan yung mga pwede nyo gawin. Yung mga lumang makeup, pwede nyo nang palitan. Kung napansin nyo, naglagay kayo ng makeup, bakit mas nagbe-breakout ako? So, palitan nyo yung brand na yon. Okay? Tapos, pumunta naman tayo dun sa isang problem din na madalas pag mainit, intertrigo. Ito, yung kung saan merong mga folds yung ating balat. Lalo na kung medyo overweight tayo, tsaka yung mga bata. Usually ito dun sa kilikili. Di ba, hindi yan kasi nahahanginan eh. Or kaya may mga folds tayo dun sa leeg, dito sa pagitan ng ating braso. Yan. So, intertrigo dun sa skin folds dahil sa init, tapos nagkikiskis, pawis o basa lagi yung lugar, hindi nahahanginan. Ibig sabihin kasi, inter, sa pagitan, in between. Tapos, terere, to rub. So, pag nagra-rub, dumadami yung bacteria. Pag bacteria, yung mga staphylococcus, fungal, example, candida. So, pwede sa leeg, kilikili, iba sa ilalim ng breast, sa singit, sa hita, pwede din, or pagitan ng mga daliri ng kamay at saka
ng paa. Pag sa sanggol, isama na rin natin yung diaper rash ng ating mga babies. Yun na nga, sabi ko nga kasi may skin folds at laging mamasa-masa. So, ano yung pwede nating gawin? Pag ganito, tutuyuin nyo ng tuwalya. Halimbawa, bagong ligo kayo or napawisan kayo, tuyuin nyo ng tuwalya mabuti yung basang lugar. Kung pwede nga, pahanginan nyo ng electric fan yung lugar na yon. Maluwag na damit muna isusuot natin. Pwede tayong maglagay ng pulbos dun sa mga folds na yon. Ang mga pwede nyo gamitin, merong mga prickly heat powder, Johnson's, or kaya Fisan, pwede nyo gamitin. Meron ho ito sa ating mga grocery at saka sa ating mga drugstore o botika. Yung mga pulbos na ito. Pwede din gumamit tayo ng mild soap or pwede din yung mga antibacterial soap. Ito na yung pagkakataon na gamitin nyo. Yung mga doktor, kapag talagang hindi nawawala, sobrang katina, nagbibigay sila ng mga mild steroids. Halimbawa, yung mga 1% hydrocortisone cream or triamcinolone cream na nilalagay twice a day. Pag meron ng alipunga sa pagitan ng inyong kamay tsaka paa, meron pong mga over-the-counter antifungal creams at saka over-the-counter. Pero halimbawa naman, yung mamasa-masa, may amoy, pwede din ng antibacterial cream. At pag sa mga babies, kailangan nyo ng zinc oxide. Ito yung para mas may protection yung skin nila. So, against diaper rash. At syempre, pag-usapan din natin itong diaper rash. Pag magpapalit kayo ng lampin ng inyong baby, kailangan lilinisin nyo muna mabuti yung kanilang puwitan. Kung pwede nyo itapat sa water, gawin ninyo. Tapos, mas dalasan nyo yung pagpapalit ng kanilang diapers, lalo na kapag mainit ang panahon. Tapos, saka nyo lagyan ng mga creams na para sa diaper kasi kawawa naman pag umabot sila sa ganito. So, pag talagang severe na yung kanilang diaper rash o kaya yung mga intertrigo natin, halimbawa talagang masakit na, mahapdi na yung balat natin, punta tayo sa dermatologist. Okay? Sila po yung makakatulong. Next, ang problem din natin pag ganitong tag-init, meron tayong mga heat rash. Yung pula-pula, pwede dun sa leeg, sa dibdib, sa braso. Oo. Heat rash, ibig sabihin, mainit, pawis, makati. So, kaya tayo nagkakaroon ng bungang araw. Ang bungang araw, 4 na klase, pero usually nakikita naman yan leeg, kilikili, dibdib, likod, dito din sa ating braso o dun sa ating hita. Basta kung saan maraming pawis. Yung iba, pula-pula lang. Usually sa mga adults, wala lang, pula-pulang maliliit. Kaya lang minsan sa iba, talagang may parang nana na. So, kulay yellow na. Yung iba naman, pulang-pula. Kaya yung bungang araw, Emilaria rubra. Ito naman yung mga sa children. Tapos, meron naman, wala lang, mild lang, parang puti-puti lang. Pero, ganun pa rin, masakit, makate, gusto mong kamutin. So, pag ganun, gupitan nyo ng kuko yung inyong mga anak. Kailangan hindi nila makamot yun. Tapos, liliguan nyo, lalo na dun sa lugar ng bungang araw, kailangan liguan natin ng mild na sabon, tapos kailangan banlawan mabuti. Pwede din yung antibacterial na soap, tapos kailangan mahangin o malamig na lugar. Pumunta tayo. Hindi naman ho kailangan talagang mag-aircon tayo. Pwede, kung wala ho tayong aircon, pwede naman electric fan, ventilador sa bahay. Pero libre naman hong magpalamig. Kaya lang medyo baka mapagastos tayo sa mga malls, sa mga sinehan, o sa lobbies ng mga building kung libre rin lang magpunta, mag-upo-upo doon habang sobrang init na oras. At babalik na kayo sa bahay nyo pagtapos na yung pinakamainit na oras. Tapos, pwede din kayo maglagay ng medyo malamig, yung mga cool packs, yan, ice pack, dun sa lugar na merong bungang araw. Lagyan nyo 10 minutes, 20 minutes, 3 times a day.
Nagbibigay din ng mga mild creams mula sa doktor. Sabi nga, steroids yung mga triamcinolone or 1% hydrocortisone. Pero pag malala na talaga yung bungang araw, ang pwede pa natin ilagay mga mommies, Fisan or Johnson's prickly heat powder. So, pwede nyong lagyan yung mga likod nila, tsaka yung kanilang dibdib. Tapos, magsuot ng cotton underwear, lalo na yung ating mga bata, short sleeve, shorts, tapos inom ng maraming tubig. Pag sobrang kate, pwede rin yung mga calamine lotion. Maaring makatulong din yon. Okay, yung mga calamine lotion, pangtanggal ng kate. So, mga nanay at tayo mismo, kung apektado tayo, kasi ang dami kong nasa lubong affected dito. Yan yung mga home remedy at mga tips na pwede nyong gawin. Maraming salamat po.